Isang magandang araw po muli sa inyo mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong pag-aaral ngayong umaga ay pinamagatan ko pong Holiness and Not Hypocrisy. Ang ating pag-aaral ay hahanguin po natin sa aklat ng Marcos chapter 7 verses 1 to 13. At simulan po natin ito sa pagbasa ng mga talatang ating pag-aaralan. The Pharisees and some of the teachers of the law who had come from Jerusalem gathered around Jesus and saw some of his disciples eating food with hands that were defiled, that is, unwashed. The Pharisees and all the Jews do not eat unless they give their hands a ceremonial washing, holding to the traditions of elders. When they come from the marketplace, they do not eat unless they wash. And they observe many other traditions, such as the washing of cups, pitchers, and kettles. So the Pharisees and teachers of the law asked Jesus, "Why don't your disciples live according to the tradition of the elders instead of eating their food with defiled hands?" He replied, "Isaiah was right when he prophesied about you hypocrites. As it is written, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. Their teachings are merely human rules." You have let go of the commands of God and are holding on to human traditions. And he continued, "You have a fine way of setting aside the commands of God in order to observe your own traditions. For Moses said, 'Honor your father and mother,' and anyone who curses their father or mother is to be put to death. But you say that if anyone declares that what might have been used to help their father or mother is korban that is devoted to God, then you no longer let them do anything for their father or mother. Thus you nullify the word of God by your tradition that you have handed down, and you do many things like that." Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa umagang ito'y ating pagbubulayan. Akin pong iminumungkahi na habang nakikinig po kayo sa akin, buksan po ninyo ang inyong mga Biblia dyan po sa parte ng Mark chapter 7, 1 to 13, at ating iisa-isahin ang mga talatang yan para lubusan nating maunawaan ang turo at ang konteksto nito. So nais ko pong simulan ang ating pag-aaral sa isang bahagi ng kasaysayan. Alam po naman natin ang Roman Empire. Yung Roman Empire during their times ay isa sa makapangyarihang imperyo. May sarili silang wika, may sariling pamahalaan, may sariling pera, may sariling kultura, at ito po yung halos sumakop sa napakaraming mga known land. Dumating po yung panahon na talagang yung Roman Empire ay naging so powerful. At sa mga pelikula na ating napapanood, hindi po ba? Ay nakikita natin yung mga pelikulang digmaan. Ang sarap panoorin ng giyera, no? Giyera ng mga ano tawag doon? Yung invade ng mga Romans sa mga bansa. Pero ang tanong, naisip niyo po ba kung ano ang dahilan ng decline ng Roman Empire? Ano po ba yung naging cause ng pagbagsak ng Roman Empire? Ngayon, wala na po nito. At ano po ang naging cause? Sabi po ng isang manunulat, merong 5 primary reasons for the collapse of the Roman Empire. Magandang tingnan natin saglit ang bagay na ito dahil naniniwala po ako na meron tayong matututunan dito. 5 primary reasons for the collapse of the Roman Empire. Number 1,
yung rapid increase of divorce with the undermining of the sanctity of the home, which is the basis of society. Yun pong wala nang pakundangan sa paghihiwalay, yung napakadaling paraan ng pagdidiborsyo ng asawa para makapag-asawa uli ng iba. At pinawalang halagahan na po halos ng pagpasok ng diborsyo yung tinatawag na sanctity ng human relationship. Yan po yung isa. Pangalawa, higher and higher taxes and the spending of public money on bread and circuses. Ano pong ibig sabihin nito? Yung pagpapataw ng matataas na buwis sa kanilang mga mamamayan. At nakita po natin yan, maging ang bansang Israel during the time of the Lord Jesus Christ and His disciples, ang namamayani noon ay Roman Empire. At noong mga panahon na yun, nagpapataw sila ng mga taxes sa tao. At pataas ng pataas ito, ang nakikinabang at yumayaman yung mga namumuno. Pangatlo, the mad craze for pleasure. Nagtayo ang mga Romano ng mga Colosseum, naging involved sila sa mga sports, at every year, ginagawa nila itong more exciting and more brutal to the point na nagiging panoorin ng mga elite Roman people yung tao ilalaban sa leon. Paglalabanin yung tao laban sa leon, sino mananalo doon, di po ba? So, yung ganun na po katindi, brutal. At yung labanan ng mga gladiator sa kapwa gladiator, patayan. At naging panoorin po ito. Ayan. Pang-apat, the building of gigantic armies to fight external enemies. No, nagtayo ng maraming sundalo, no, para labanan yung kanyang mga kalaban. At panglima, the decay of religion, faith fading into mere form, losing touch with life, and becoming impotent to guide it. Yan. So, yan daw po yung 5 dahilan kung bakit bumagsak ang Roman Empire. And this should be a sober warning that the people of today, nations and countries of today, are repeating many of the same patterns that wrecked the Roman Empire. Kung ano yung mga sinasabing dahilan ng pagguho at pagbagsak ng Roman Empire, makikita nyo yan ngayon sa maraming mga bansa. Pero hindi po natin iisa-isahin yan. I just want to focus. Let us put our focus on the fact that our faith can fade into mere form and losing touch with life and becoming impotent to guide it. Yung pang-5 reason. I believe that the 5th reason para bumagsak ang isang bayan, ang isang pamahalaan, ang isang imperyo ay dahil sa pagpapawalang halaga sa pananampalataya. At kapag ang pananampalataya ay naging isang form na lang, na wala yung kanyang original na intensyon at naging pakitang tao na lang. Amen? Instead of being moved by the majesty, we can end up just going through the motion. We can so easily focus on religion and not on relationship, which leads to pretenders or hypocrites. Kapag ang pananampalataya at relihiyon daw ng tao'y naging panlabas at naging panoorin na lang na kailangang iraos ng tao, isa po ito sa nagpabagsak sa Imperyong Roma. Ngayon, ating titingnan, paano natin malalaman kung tayo'y kabilang na doon sa sinasabing mga pretenders or hypocrites? Bigyan natin ng definition. Ano bang meaning ng hypocrites? Sabi po, a hypocrite is a person who pretends to have beliefs or practices which he or she does not actually possess. Yan daw po ang hypocrite. Yung tao na nagpe-pretend, nagkukunwari na meron siyang paniniwala at meron siyang pinanindigang prinsipyo na hindi naman niya talagang taglay. Yung bang he is pretending to be somebody he is not. As used in the Bible, the term comes from ancient Greek
theater, where one actor would often play two parts. Kapag sinabi po na tumawa ka, ipapakita niya yung mukhang nakakatawa. At pag sinabing malungkot ka, ipapakita niya yung malungkot na mukha. Ano po? Just like an actor on a stage, a good actor could imitate the speech, mannerism, and conduct of the character he was portraying. Kilala niyo po ba si Odette Can? Yung pong isa sa pinakamahusay po na kontrabidang kilala ko yon sa pelikulang Filipinas eh. Si Odette Can ay isa sa, pag nakita mo po yung mukha nun eh, mukha pa lang, nakaka-intimidate na, nakakainis na. Si Estrella Quenzler, yung mga panahon ko yan eh. Kapag binabanggit itong mga pangalang kontrabida na yon, nang galing nilang i-portray. Pero merong isang maganda ang mukha, pero kinamumuhian nung panahon ni Judy Ann Santos at ni Gladys Reyes. Si Gladys Reyes nga raw po, pag naglalakad sa mall merong kumukurot na lang bigla sa kanya nung panahon ng Mara Clara. Kasi napakahusay niya pong ipinoportray ang pagiging isang kontrabida. Pero alam niyo po ba mga kapatid, may kwento-kwento nga mabait daw po talaga si Gladys Reyes sa personal. In fact, ngayon nga nakikita natin, ang ganda naman ng relationship nilang mag-asawa. Matagumpay sila sa kanilang marriage. Po. Iglesia ni Cristo po yata yan si Gladys Reyes. But anyway, ang point ko rito, merong mga artista na napakahusay nilang napoportray yung karakter na hindi naman sila. At meron din namang napakahusay na bida sa pelikula na po naman ang ugali naman pala sa totoo ay masahol pa sa mga ipinoportray ng kontrabida. Now, how can we fight this kind of an attitude? How can we fight hypocrisy? How can we grow in holiness without being o without giving into hypocrisy? So ngayon mga kapatid, we are going to look at an encounter Jesus had with some of the religious leaders during his time, and let us learn that the heart of the problem is the problem of the heart. That is exactly what the book of Proverbs chapter 4:23 is saying. Keep your heart with all vigilance. O sa ibang translation, above all else, guard your heart. For everything you do flows from it. Sa ibang translation, keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life. Ngayon, paano natin mapagtatagumpayan? Balik tayo sa tanong. Ating pong buksan ang aklat ni Marcos, and let us walk through it, Mark 7:1-13, and see how Jesus handles unholy hypocrites. Ginawan ko po ng outline and 3 simple outlines. Makikita po natin. 1, verses 1-5. Ito yung confrontation between Jesus and the hypocrites. 2, yung condemnation ni Jesus against the hypocrites. And 3, yung correction na ginawa ni Jesus dito sa mga ipokritong ito. So, 13 verses po all in all. At iisa-isahin natin ang mga talata, atin pong pag-aralan, paano hinandle ni Jesus ang hypocrisy ng mga taong ito. And I believe, tayo may matututunan paano i-confront ang hypocrites, and at the same time, mag-reflect sa ating mga buhay, baka tayo ang hypocrites. Amen? Napuntahan natin ang mga verses. Let us go to verses 1-5. Let us look at the confrontation between Jesus and the legalist. So, ano po ang ating makikita? Una, yung mga hypocrites or yung mga legalist love the other legalist. Yan po sinasabi ng verse 1. Punta muna natin yung Mark 3:22 pala before we go to verse 1. Balikan natin. Sabi ng Mark 3:22,
And the teachers of the law who came down from Jerusalem said, He is possessed by Beelzebub. Sa Mark chapter 3 pa lang po mga kapatid, itong mga teachers of the law, itong mga parisayong ito, wala nang ginawa kundi sundan ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po yung isa sa himala na ginawa ng Panginoon, at sa kanyang paggawa ng himala, sinabihan siya ng mga pariseyo at ng mga teachers of the law na yung kapangyarihan niya na gawin yon ay galing kay Beelzebub, galing sa demonyo. Dahil nagpalayas siya ng masamang espiritu. At sabi ng mga pariseyo, ng mga teachers of the law, kaya niya yan napalayas dahil inaalihan siya ng espiritu ni Beelzebub. Ang sagot niya ng Panginoon paano nangyari yun? Gigibain ba ni Satanas ang kanyang kaharian? No? So, imposible yon. So, dito makita natin na nun pa binabantayan na si Jesus ng mga teachers of the law. At dito po mga kapatid sa verse 1, sa Mark 7 verse 1 na ating paksang talata, ang sabi po dyan, the Pharisees and some of the teachers of the law who had come from Jerusalem. Ibig sabihin talagang naglalakbay yan. No? Who came down from Jerusalem. Ang sabi dyan, who traveled from Jerusalem. Ibig sabihin talagang hinahabol siya. At ang sabi dyan, itong mga pariseo at ang mga teachers of the law nagsama. With prime intention. They had come from Jerusalem to gather around Jesus. Maganda sanang pakinggan no? Yung word na to gather around Jesus, to learn, that is good. To listen and to hear what Jesus was teaching, that was good. Pero hindi ganon. They gathered around Jesus para hanapan ng pagkakataon na mahuli nila si Jesus sa sarili niyang bibig. Ang tawag po dito sa mga to, mga legalist. Naghahanap sila ng pagkakataong magkamali ang Panginoon sa pamamagitan ng kanilang batas, at ang batas na ito ang gagamitin nila sa ating Panginoong Hesukristo. Now, para lubusan nating maintindihan, who were the scribes and Pharisees? Sino ba tong mga to? Una, sabi, they were the Jewish leaders in Jesus' time. Jewish religious leaders. Take note of that. They were religious and educated in the scriptures and also the law. Maalam sila. Mahusay sila sa batas. They know the scriptures. They know what the scripture was saying. They know the law. They know the law of Moses. So, which was the list, yung pong law na binabanggit, is the list of special rules for Jewish people to follow. Yan. Yan po yung description. The scribes naman, by the way, were like the official recorders of the day. Writing legal documents. Kasi po, hindi po natatapos yung kanilang law. Halimbawa, kung katulad po ng mga mambabatas ngayon, sa Pilipinas, bicameral, may Senate, may Congress. Ano ba trabaho niyang mga yan? Kulang pa ba ang batas? Hindi pa ba enough yung mga batas sa Pilipinas para tumigil na yung mga senador na yan at mga congressman na yan at wag na tayong mag-elect ng mga politikong yan? Kulang pa ba sa simula pa nung araw? Katakot-takot ng dumaang panahon, may batas pa ba na kailangan gawin? Sabi nila meron pa. Kaya naglalagay pa tayo ng mga senador at mga congressman. Dalawa pa nga no po? Bicameral. Maraming mga bansa, unicameral lang. Ibig sabihin, isa lang po. Wala na pong mga congressman. Kung congressman, kung senador, senador na lang. Pero sa atin, dalawa pa, At kaya pareho mong bibigyan ng sweldo, pareho mong bibigyan ng budget, pareho mong bibigyan ng kapangyarihan. Nakalaunan, yung mga batas na ginagawa, pinapalitan na lang yung mga pangalan ng street, pinapalitan ng pangalan ng airport, wala nang maisip na mga batas. Dahil nga po sa dami na ng katakot-takot ng batas. At itong mga skriba, hindi ko po sinasabing sila yung political
scribes. I mean, when sinabi ko po yung Pharisee at scribe, sila po'y pertaining only to the religious affairs of the people. Ito pong mga skriba nagtatala pa ng mga pwede nilang isulat na batas. Halimbawa, when it comes to the tradition of cleansing, may mga itinatalaga sila na dapat hugasan. Kung kakain, dyan, mababasa natin dyan mamaya eh. Ang batas, pagkakain, maghugas ng kamay. Seremonya lang. Hindi po talagang magsasabon, maghuhugas. No, seremonya lang. Babasain mo lang kamay mo, ceremonially. Just to prove na ikay naghugas, ceremonially. Ngayon, dinadagdagan ito ng kung ano-ano pa. Halimbawa, itatalaga mo yung pitcher kasi gagamitin mo sa pagkain, ililista mo yon, isasama mo sa law. Ano pa ba? Yung kutsara, kung utensils, kung ano-ano. Lahat yon itinatala ng mga scribes. They are the official recorders of the day at ito po i-implement na sa religious practice and traditions. Yung mga kitchenwares, etc., na gagamitin sa pagkain, kailangan ay hugasan din ceremonially. At ito po yung ginagawa na kaya walang katapusang dagdag ng dagdag sa mga bagay na dapat na i-implement sa mga tao. Padami ng padami ang mga batas. Kaya yun ang role niyan. Yun ang role ng mga scribes. Yun ang mga Jewish leaders na Pharisees, sila yung implementor niyan. Ipinapatupad nila yan sa mga tao. Kaya dito po, nagsanib puwersa yan. Yung Pharisee at saka yung scribes. Na they gang up on Jesus. Ano po? Para makahanap sila ng pagkakataon na mahuli ito. So, we might think such an educated group would be the best examples na magturo sa tao ng mga bagay na ito. Halimbawa, nakita ng mga scribes na dapat naguhugas ng kamay, na dapat sundin natin itong Sabbath at kung ano-ano pang mga ceremonial law na nasa batas. Okay sana kung itong mga to ang nagiging ehemplo sa pagsunod. But unfortunately, hindi ganon. Sila'y nag-i-implement ng batas sa mga tao, pero sila hindi gumagawa nito. Ayan. So, makikita po natin yan dyan. Mamaya, ating pag-uusapan. Kaya ang tawag sa kanila ni Jesus, hypocrites. Nitsong pinaputi, bulukan loob. Po? Mga ipokrito ang tawag ni Jesus. A hypocrite is someone who says they believe a certain way, but then secretly acts in the opposite way. They were also self-righteous, looking down on those thought to have a lower place in society. Dahil sila yung gumagawa ng batas, sila yung mga nagpapaliwanag ng batas, sila yung nag-i-implement ng batas noon at kahit ngayon. Sila ngayon yung tumitingin sa tao na mas mababa at ang tingin nila sa kanilang mga sarili ay napakatayog. Do you remember the prayer of the Pharisees and the prayer of the publican? Yun po ay halimbawa ng papaano tingnan ng mga Pariseo ang ibang mga tao. So the Pharisees and scribes are the religious experts of the day, and they gather together to team up against Jesus. So we emphasize the importance of gathering with God and gathering with God's people for worship. Mahalaga yun. Kaya sabi nga ng Hebrews 10:25, huwag ninyong pababayaan ang pagtitipon katulad ng ginagawa ng iba. Huwag kayong magbibigay layo sa laman na kung ano lang ang gusto ninyo, yun ang masusunod. Kung hindi, sundin natin yung idea na when it comes to worship, may palatuntunan ng Diyos at tayo magtitipon bilang magkakapatid sa layuning ang maparangalan ng Diyos. Pero dito, they gathered around Jesus, yung po ang term na ginamit ni Mark, not to learn from Jesus, not to worship Jesus,
not to give glory to Jesus, but what? They gathered around Jesus to trick Jesus and to find faults on Jesus and his disciples. Sabi po, these men made a 2-day trip from Jerusalem, which is the center of spirituality, para lamang mabantayan nila ang ating Panginoong Hesukristo. One commentator refers to the priests or to the Pharisees and the scribes as legalistic, self-righteous, hypocritical, phony members of the religious establishment. Ayan. So, makikita po natin, yung mga hypocrites will gang up to the hypocrites. Ito ang totoo. Yun pong chismosa, paborito ang chismosa. Magsasama yan. Hindi naman pwedeng makipagchismisan ka sa sarili mo lang. Kaya kung sino po yung hypocrites will also go with the hypocrites. Just like what we saw on the verse. Yun pong mga Pharisee will connive with the scribes. Kasi pareho sila ng layunin. Kaya minsan sa loob ng simbahan, kung sino yung magkakakampi, no? Yun po yung nangyayari, nakikita ko eh. Kung sino yung may mga masamang intensyon, magkakampi-kampi yan. Kung sino yung mga nasaktan, magsasama-sama yan. Kung sino yung nadisiplina, magsasama-sama yan. At ikaw, pag ikay nadisiplina, hahanap ka ng iba na nadisiplina rin, magkakampi kayo. Kahit alam mo na yung sinasamahan mo ay dating nakagawa ng kalapastanganan sa Diyos. Uso yan eh. Kaya yung kampi-kampi, madali yan eh. At nagkakampi-kampi ang mga taong maganda sana kung ang layunin ay itaas ang kaluwalhatian ng Diyos. Makipag-fellowship ka dun sa mga taong ang goal ay unity in the body of Christ. Ang layunin ay pagkakaisa sa pag-ibig sa Panginoon at sa ating kapwa. Pero most of the time, yung gumagawa ng masama at gustong manira, gustong maghanap ng ibubutas sa Panginoon at sa kanyang iglesia, nagsasama-sama rin yan. Yan po yung unang punto na binibigyan natin ng diin. The legalists, the hypocrites, love other legalists or other hypocrites. Just like the Pharisee and the scribe. Pangalawang punto, yan po yung una, no? Pangalawang punto, legalists look for lawbreakers. Itong mga hipokritong ito, kasi hindi nga nila ma-practice kung ano yung kanilang pinaniniwalaan, naghahanap din sila ng mga taong magbe-break ng mga practices na hindi nila magawa. If you look hard enough, you can always find something to get upset about. And the Pharisees and scribes not only gather together, they are looking for a way to catch the followers of Jesus. Makikita natin to sa verse 2. Tingnan po naman ninyo. Verse 2. The Pharisees and the scribes saw some of his disciples eating food with hands that were defiled. That is unwashed. Siguro sa sobrang gutom, no po? Or, wag na yon. Ito pong mga alagad ng Panginoon na to, at dito po sa aklat ni Marcos, there is something deeper going on. And I love how Mark helps his readers, tayo, to understand about verses 3 and 4. Ano po? Mamaya po, papakita natin sa verses 3 and 4 yung mahalagang bagay dito. Ano po? So, hindi po nangangahulugan dito na itong mga disipulo, kaya hindi naghugas ng mga kamay, ay unhygienic. Does this mean yung mga alagad ba ano tawag doon? Wala, hindi na naghuhugas talaga ng kamay at basta nakakita ng pagkain, dakutan na, subukan na. O talagang gutom na ba itong mga alagad na to? Hindi po. Meron pong mas malalim na bagay dito na dapat natin makita. At mapapansin po natin ito sa succeeding verses. Mark chapter 7, 3-4. Ano po ang sabi? Sabi po dyan, the Pharisees and all the Jews do not eat unless they give their hands a ceremonial washing.
holding to the tradition of the elders when they come from the marketplace, no? Ba, sa palengke, may pagkain doon. Hindi sila kakain kung hindi sila naghugas. And they observe many other traditions, such as washing of cups, pitchers, and kettles. Yan ang Jewish tradition. Kapag hindi nila nakitang hinugasan yung pinag-serban ng pagkain, yung platong pinaglagyan ng pagkain, hindi nila kakainin yon. Kasi kailangan nilang makitang ginawa ng ceremonial washing. Hindi po talagang hinugasan na sinabon, no? Yung sineremonyahan lang nila. That is what they believe. At itong mga Pariseyo, hindi sila kakain hanggat hindi nila ginawa yon. Itong mga follower ni Jesus, most of them, Gentiles. Mga Gentiles, hindi naman lahat Hudyo. Ano ang kinalaman ng mga Hentil sa mga ceremonial washing na yan? They were not Jewish in nature. Yung book of Galatia, sinulatan ni Pablo, ganyan-ganyan ang issue. Ang issue naman sa Galatia, circumcision. Pag hindi nagpatuli, palatandaan na sila'y Hudyo at naging converted Hudyo, hindi masasapat yung kanilang salvation. Kailangan yung i-circumcise. Kaya galit na galit si Paul. And that was the reason why he wrote the book of Galatians. Kasi meron nga mga legalistic na Pharisees, may mga legalistic na mga Hudyo na ang layunin nila, hanapan ng butas ang ating Panginoong Hesukristo. The word holding to the tradition, it refers to grasping firmly. Talagang kapituko sila roon. They are obstinately adhering to the tradition of the elders. Ang tanong, is it bad to wash? Or is it a bad thing to wash one's hand before eating? As part of the tradition? Hindi. Tayo naman naghuhugas din. Punta ka sa washroom, paglabas mo, maghugas ka kamay. Ginagawa natin lahat yon. Lalo na yung mga nagsilaking kabataan dito. Gaya ng bunso ko si Ruth, talagang washing. Sumisipol pa yon, nag-happy birthday pa yon. Nung panahon ng pandemic, di po ba? May sinusunod tayo, alphabet, tapusin mo habang naghugas ka ng kamay. Nasanay tayong maghugas ng kamay kasi tayong mga Filipino, hindi rin naman ganon. Aminin nyo mga kapatid, nung araw, nagbabasa lang tayo ng kamay pag kumakain Isang tabo nga lang yung pinaghuhugasan natin. Kayo, ewan ko po kayo, kung mayayaman kayo, kasi kami, nung araw, pagkakain, tabi-tabi kami, wala nga kami lamesa nung araw, sa lapag lang kami kumakain. Gagawin ng nanay ko, magdadala ng tabo, mapalad ka pag una ka nakapaghugas. Ilan kami? No? 4 kami magkakapatid. Pag nauna naghugas ang tatay ko, doon ka rin maghuhugas, lahat kami doon maghuhugas. Di marumi na yung tubig na yon. Minsan parang nagiging seremonya na lang din yung ginagawa natin. Hindi na talagang cleaning for the purpose of cleaning and make it clean. Nakuha niyo po? Ganito rin po yung ginagawa ng mga Parisayong yan. They are holding to the tradition. Kaya ngayon mga kapatid, ewan ko, ako po hindi makakain ng hindi basa ang kamay. Kasi naka-inculcate na sa isip ko, kailan basahin ko kamay ko. Kahit naghugas ka na natuyo, pag susubo ka na ng kanin at tuyo yung kamay mo, binabasa ko pa. Kasi yun ang nakasanayan. And hanggang ngayon, I hold that firmly doon sa bagay na yun. Kasi yun yung nasa isipan ko At marami pong mga ganitong paniniwala, no? Ang mga taong ito, ang mga Hudyong ito. Pero sa Bible, mga kapatid, kanino ba ito inyutos lang? To make the message or the point in accordance to what the Scripture is saying. Ang dami ko na rin pong pagkakataon nagbasa ng Bible, pero ang sabi po, iisa lang naman ang sinabihan yan Exodus 30 verse 19. Kanino yung sinabi? Sa mga anak ni Aaron. Aaron and his sons are to wash their hands and feet
with water from it. Sino ba yung mga yan? Sila yung mga priest. Sila yung mga priest. Ngayon, kung itong mga Pariseo ay galing sa linya ni Aaron at ng mga priest, sila ang inuutosang gumawa niyan. Pero itong mga priest at mga Pharisees na ito, marahil nabibigatan na sa mga implemented rules at implemented traditions, ang ginawa nila, ipinapasandi nila sa mga tao. Gawin nyo rin ito, hindi lang kami. Nakuha nyo pa? So they also implemented those traditions na inyutos lang naman sa kanila. Pero gusto nila na implement ito sa mga tao, dinagdagan pa nila, dinadagdagan pa nila, araw-araw yan, sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga eskriba ng mga bagong kautusan at mga tradisyon. Nakuha niyo po mga kapatid? What began as something good, di naman masama yun. What began as something good became a tradition that ended up binding and blinding the people to what really mattered. Di yung masama magugas ng kamay eh. Dahil ang sabi, haharap ka sa banal na Diyos, yung mga priest, yung mga scribes, o yung mga Levita, rather. Kaya pinaguhugas sila. Pagharap sa Diyos, dapat malinis. No? Physically and spiritually. Ipinapaalala na kung haharap ka sa Diyos, maglinis ka. At ang paglilinis ng kamay at paa ay pagpapaalala na dapat malinis din ang puso sa pagharap sa Diyos. Yun po yung utos sa mga anak ni Aaron. Ang problema, ginawa itong utos para sa lahat ng Israel. And they implemented that as rules and tradition. So Luke 11:46, ano sabi ni Jesus? And you experts in the law, woe to you, because you load people down with burdens they can hardly carry, and you yourselves will not lift one finger to help them. Galit ang Panginoon dyan. Pag narinig niyo po yung word na woe to you. You load people with many burdens na hindi nila mapasan. Kayo naman ay hindi man lang bumubuhat para makitulong sa kanila. Nakuha niyo po? Galit ang Panginoon sa mga ipokritong yan. So ano po nakita natin? Una, yung mga legalist, hahanap ng mga legalist and they will gang up together para maghanap ng mali sa iba. Ganyan daw po mga kapatid Talagang pag nagsama-sama yung mga critic, napakarami nilang nakikita. Kaya kung meron kang 3 critics sa church, maghahanap pa yan ng another 3 critics, magiging 6 yan. Yung puna ng puna, maghahanap yan ng mga makakatuwang na pumuna. Ako po, hindi naman ako galit sa mga critics. Maganda yung may critics kasi natututo tayong mag-ingat, natututo tayong magsuri, maging sa mga sermon. Ako po, number 1 kritiko, yung misis ko No? Number 1 kritiko sa mga grammar, yung mga anak ko. No? Ay mabigat dito sa Canada Pag hindi ka masyadong magaling mag-English dito sukatan na ng kahusayan yata ang pag-i-English Lalo sa mga Filipino, kapwa mo Filipino. Yung mga Canadian dito, kahit babalok-baluktot ang English mo, basta naiintindihan ka, okay ka Pero pag Filipino kausap mo, napakagaling mag-critic ng grammar, napakagaling na, para bang sukatan ng English ng katalinuhan. At yung mga ganyan, yung mga critic, yung mga mapagpuna, yung mga legalist, naghahanap yan ng kapartner na legalist. Pangalawa, legalist look for lawbreakers. Yung mga maraming nalalamang mga batas na yan, naghahanap yan ng mga lumalabag sa batas. Kaya yung simbahan, mga kapatid, tandaan ninyo, napakaraming batas na ginagawa ninyo at ipinagbabawal ninyo, the more na magkakaproblema kayo. Ano pong ibig ko sabihin? Yung mga batas, halimbawa, dapat lahat ng manganganta,
pare-parehas ang damit. Paano kung yung isa hindi nakaganon, hindi mo na pakakantahin? Law yun rule yun Itong mga rule na to will be, implemented. Hindi ko po sinasabing huwag kayong gumawa ng rules and regulations, pero those rules and regulations ay nagiging pabigat sa mga tao na yung gumawa nun, hindi naman din ma-implement. Naalala ko po, may isang simbahan nung araw gumawa ng batas. Yung nagmungkahi ng batas na yun, sabi niya, dapat, pag nagkasala, at ikaw ay, nakipag-boyfriend, at kayo'y nagsama nang hindi kayo kasal, bago kayo makabalik sa church, kailangan nyo munang mag-public apology doon sa church. Ang lupit, public apology. Pupunta ka sa pulpito, sabihin mo, patawarin niyo po kami. Kami po ay nagkasala. Kami po ay nagsiping. Kami po ay ganon. At hindi kayo kakasal sa simbahan na yon kung ganon. Nakakatawa nga yung pastor ng simbahan na yon, nung nakakausap ko, ang sabi pag buntis kayo kakasal, hindi ka doon sa altar. Can you imagine? Doon ka lang sa baba. Di alam na ng simbahan, kapag sa baba kay kinasal, buntis ka. Pag hindi ka dun sa altar, ay ikaw ay virgin. Paano mo malalaman yun? Hindi kayo nagsiping pag dun sa altar. Gaano karami na ang umakyat doon na alam naman natin hindi na rin. Anyway, kaya ko lang naikwento, eto ngayon, yung gumawa ng batas na yon at nag-implement ng batas na yon, kalaunan yung anak niya na may asawa sumama sa ibang lalaki. Ngayon, ano ngayon ang gagawin? Ningal-ngal siya ngayon, hindi niya ma-implement sa anak niya. Yung anak niya gusto magsimba. Sa kabila nung sumama at nangalo niya yung anak niyang babae, nagsisimba pa rin. Hindi niya ma-implement ngayon. Nung lumaon, siya lumayas din sa church na yon. Sa sobrang kahihiyan na siya ang may gawa. Hindi ko pa sinasabi na huwag gumawa ng mga policy ang simbahan, pero sa kagagawa natin ng mga policy na ito na hindi rin naman natin ma-implement, at kapag sa atin nangyari hindi natin magawa, wala kayong kaibahan sa mga Pariseo at Iskriba, mga ipokrito. Kaya sa Winnipeg Unida, isa lang ang batas namin dun Dito sa Winnipeg Unida, isa lang ang batas namin. Batas ng pamilya. Lahat ng bagay pinag-uusapan namin. Dinidesisyon na namin bilang isang pamilya, at ang konsilyo, umangat na kami dun sa idea na kami ay mga magulang ng mga kapatiran sa simbahan. Walang perpektong Kristiyano. Walang perpektong tao na hindi magkakamali. At kapag dumating tayo sa punto ng pagkakamali, maging mga magulang tayo na nurturing. Katulad ng ama sa kanyang alibughang anak, matuto tayong umunawa. Pero naglalapat kami ng disiplina, at may disiplina kami sa mga pangangalo niya at immoralidad. But we help those people. Kagaya po na sinasabi ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 6. Yung mga nadadapa, yung mga bumabagsak, ay inaaruga at tinutulungang bumangon. Subalit, mag-ingat tayo na baka sa paggawa nito, tayo man din ay mahulog sa pagkakasala. Amen? Ngayon, number 3, tuloy natin. Itong mga legalist na ito, palibasa sila ay maalam sa batas, nilekturan pa nila si Jesus. Ano sabi sa verse 5? Sabi ng verse 5, so the Pharisee and teachers of the law asked Jesus, Hoy, Jesus, bakit yung mga disipulo mo hindi sumusunod sa tradisyon ng mga elders?
sa halip na maghugas, kumakain sila nang hindi nag-ugas ng kamay. So sila'y nag-lecture pa. Baka hindi mo alam, Jesus, ito ang batas. Jesus, baka hindi mo alam, ito ang dapat gawin ng mga alagad mo. Leader ka pa naman. Dapat ikaw ang siyang gumagawa niyan. So nakakuha po sila ng butas. Tingnan natin, ano naging sagot ng Panginoon. Dito sila kinundina ni Jesus. Look at this. Mark 7:6. Yan. Dito po mga kapatid, he replied, Isaiah was right when he prophesied about you, hypocrites. As it is written, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. I love that Jesus doesn't answer their question about tradition, but instead, Jesus answered them with the scripture. Saan galing yung Mark 7:6 na yan? Galing po yan sa Isaiah 29:13. Si Jesus po, kung paano niya hinarap si Satanas, nang siya'y tinutokso nito, sinasagot niya si Satanas ng nasusulat, dito po, Jesus also condemned the Pharisees by pointing them to the scripture. At itong mga Farisayong ito, habang inuusal to ng Panginoon, hindi naman po nakasulat, pero tingin ko po rito, mga nakanganga sila kay Jesus dahil ang inuusal ni Jesus, alam nila na nakasulat. The Lord says, these people come near to me with their mouth and honor me with their lips, but their hearts are far from me. Their worship of me is based on merely human rules that they have been taught. Amen? Tapos po, verse 7, ano po ang sabi ng Matthew 7:7? They worship me in vain. Their teachings are merely human rules. Pagkatapos na i-quote ni Jesus yung Matthew 7:6, na ito po ay Isaiah 29:13, binanggit niya ang Mark 7:7 referring to the last part of Isaiah 29. They worship me in vain. Sa Isaiah 29:13, their worship of me is based merely human rules. Hindi po. Ang galing ni Jesus. And here are some things we can learn from the response of the Lord. 1. Always go to the scripture and apply the scripture to life. Apply it to life. Kaya hindi po pwede mga kapatid na tradisyon, scripture goes hand in hand. Hindi. Kaya nga po nagkaroon ng Reformation. Itinaas at ibinalik ng mga reformers ang scripture sa kanyang tamang kalagayan. Iniangat po ang scripture sa kanyang proper places. Kasi ang mga Roman Catholic, iniangat ang tradisyon, ipinapantay sa scripture. No. Kaya nga sola scriptura eh. Scripture alone. Yun ang dapat sundin. Kaya yung implemented rules, yung implemented traditions na hindi naman nakasulat, ang sabi ni Jesus, you hypocrites. Ano po? Hindi po yun. Pangalawa, resist adding or subtracting from scripture. Huwag magdadagdag, huwag magbabawas. Revelations 22:18 nga eh. I warn everyone who hears the words of the prophecy of this book. If anyone adds to them, God will add to him the plagues described in this book. Kaya walang ibabawas. Walang babawasin sa nasusulat. Sa panahon ngayon, ang gagaling eh. Yung mga preacher ngayon, kung ano-ano pinagsasabi, hindi naman nasa scripture. Pinaniwala ang mga tao. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi scripture yon, wala sa Bible yon.
God will help those who would, ano yun? God will help those who help themselves. Wala sa Bible yun. Pero pinapaniwala ang mga tao. Nagdadagdag at nagbabawas sa Biblia. Pangatlo, tandaan natin, it is easy to say or sing something and not really mean it. It is easy to say or sing something and not really mean it. Itong mga Pariseo ito, ini-implement nila, sinasabi nila, gawin ito, pero hindi naman nila ginagawa. Katulad din naman ng marami ngayon. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. Di naman makakita sa buhay yung I love you, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah. Pagbubuka ng bibig. Puro hallelujah, hallelujah, hallelujah rito. Katakot-takot na hallelujah. Di mo naman makita sa buhay yung katotohanan. Ang gagaling sa salita, hindi mo naman makita sa gawa. Katulad ng mga Pariseo at mga eskriba, ang tawag doon, hypocrites. Scripture must always take supremacy over traditions. Marami pong ganyan. The Roman Catholic, for instance, they are the primary holder of the supremacy of tradition. Yung mga Mormons, hindi ang scripture. Si Joseph Smith, may sarili siyang Bible, yung Book of Mormon. Kaya yung scripture, mas makapangyarihan yung Book of Mormons. Yung mga Islam, may sarili silang Quran. At most of the written words on that Quran are human traditions. Yung tradisyon na kapag namatay ka sa jihad, isinakripisyo mo buhay mo, may naghihintay sa yung 7 ang birhin sa langit. Can you imagine those things? And they considered their traditions, their written books as higher than the scripture of the Bible. Mga kapatid, we have to watch ourselves because we don't want to let our preferences of traditions have more weight than God's Word. Amen? And to make sure they don't miss the message, Jesus then pivots from Isaiah and applies it to each of them personally. Mababasa natin sa verse 8. Ano sabi ng verse 8? You have let go of the commands of God and you are holding on to human traditions. They've dissed the command of the Lord and instead they hold or grasp to the tradition of men. Huwag nating mamiss yung verse 9. Ang sabi niya, He continued, you have a fine way of setting aside the commands of God in order to observe your own traditions. Ano ibig sabihin ng fine way? Jesus is saying, you've done a nice job, a great job of slicing away the scripture so they can savor what is important to them. Ang galing yung mag-chop-chop. Pag gusto ninyo, okay. Pag ayaw ninyo, hindi. Pag gusto ninyo sundin, susundin nyo. Pag ayaw ninyo, hindi. Ang galing ninyo. You have a fine way of setting aside the commands of God. Kaya napakalaking paalala ito sa mga gumagamit ng Biblia eh. Gumagamit ng kasulatan out of context. Gumagamit ng Bible at ipapangaral out of context para lang maisulong ang kanilang tradisyon at maling pinaniniwalaan. Mga kapatid, these unholy hypocrites begin by confronting Jesus that quickly turns into Jesus condemning them. Amen? In verse 10 to 13, tingnan natin papaano sila kinorek ng ating Panginoon. Let us go to the correction. Mark 7:10. Ano po ang sabi diyan? Notice again that the Lord Jesus based everything on the scripture. Mark 7:10 ang sabi, for Moses said,
honor your father and mother, and anyone who curses their father or mother is to be put to death. Jesus quotes the 5th commandment. This is found in Exodus chapter 20 verse 12. Honor your mother and your father and your mother. Mga kapatid, siguro habang binabanggit ito ng Panginoong Hesukristo, alam naman ito ng mga Pariseo at ng mga Eskriba. They know the law. And maybe they are nodding their heads in agreement to what Jesus is saying. Pero biglang pumasok ang verse 11 and verse 13. Ano po ang sabi? But you say that if anyone declares that what might have been used to help their father or mother is korban, meaning that is devoted to God, then you no longer let them do anything for their father or mother. Thus you nullify the word of God by your tradition that you have handed down, and you do many things like that. Kung nalilito po kayo, tagalugin natin ang ibig sabihin yan para lubusan nating maintindihan sa ating lengguwahe. Ano po sabi ng Panginoon dyan? Look at that. Pero itinuturo nyo naman. O, balikan natin. Ang sabi ni Jesus, honor your father and your mother. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Pero, itinuturo nyo naman na kapag sinabi ng isang anak sa mga magulang niya na ang tulong na ibibigay niya sana sa kanila ay korban, ano ibig sabihin? Ang ibig sabihin na itong itutulong ko, nakalaan na to sa Diyos eh. Itong itutulong ko, pinangako ko to sa simbahan. Itong itutulong ko kay Lord ito eh. Ano sabi? Verse 12. Hindi na siya obligadong tumulong pa sa kanila. Pinapawalang halaga ninyo ang utos ng Diyos sa pamamagitan ng mga tradisyong minana ninyo sa inyong mga ninuno, at marami pa kayong ginagawa na tulad nito. Ang ganda ng paliwanag ni Jesus dito eh. Honor your father and your mother. It is part of the Big Ten. Pero iniikutan nyo ang batas na ito. Yung pagtulong halimbawa na inyong ibibigay sa inyong mga magulang. Ay naipangako ko na ito eh. Ito babayad ko sa gobyerno. O kaya, pangit yata tayo nagamit ko example. But anyway, yung sa halip na bigyan nyo ng respeto, yung kautusan na yon na paggalang sa mga magulang, iniikutan nyo ito sa pamamagitan ng inyong mga tradisyon. Alam niyo po mga kapatid, here's what's going on. It is easy for us to pile on these legalistic hypocrites. But I wonder what this passage might be saying to us as a church or as an individual. Anong minemensahe nito sa atin? Legalism can be defined as strict adherence to the law. Like Sabbath. Katulad ng Sabbath, dahil sinabi ito na day of rest, alam niyo ba ng Sabbath? From sunset to sunset, hindi ka gagawa. Kaya nung ang Panginoong Hesukristo nagpagaling ng araw ng Sabat, nadali na naman siya ng mga Pariseo na ito at ng mga Eskriba. Hindi sila galit dahil gumaling. Totoo namang gumaling. Pero galit sila doon sa act na ginawa ni Jesus, at ginawa niya ang act na ito araw ng Sabat. Hindi sila galit doon sa epekto ng ginawa. Galit sila kung kailan ito ginawa. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, halimbawa, yung inyong asno nahulog sa bangin araw ng Sabat, hahayaan mo na lang ba? O yung magulang mo naghihingalo araw ng Sabat, hahayaan mo na lang bang mamatay? Legalism can be defined as a strict adherence to the law, specifically as it relates to faith.
A legalist is one who believes that performance is the way to gain favor with God. Obedience to the law gain favor with God. Mga kapatid, yung batas na ating ginagawa at pagsunod natin sa batas, hindi para makagain ng righteousness sa Diyos. Dapat lagi, anumang kabutihang ginagawa natin, anumang righteousness na ginagawa natin, anumang holiness na ginagawa natin, epekto at bunga lang yon ng ating pananampalataya sa Diyos. Bunga na yon ng tayo ay naligtas. Bunga na ng ating kaligtasan sa pananampalataya. Kaya natin yun ginagawa. Hindi para mag-gain ang kaligtasan. Amen? Legalism is the human attempt to gain salvation or prove our spirituality by outward conformity to a list of religious do's and don'ts. It's often disguised in spiritual beliefs and behavior. Kaya ang sabi ng Pariseo doon sa templo para manalangin, Lord, nananalangin ako madalas, nagbibigay ako sa mga dukha, ako ay nagbibigay ng aking ikapu, hindi ako katulad niyan, magnanakaw. Oo, sumusunod ka, nagbibigay ka, nananalangin ka. Those are good things. Pero ang tanong, ba't mo ginagawa? Para sabihin na, mas kalulugdan ako ni Lord kasi ginagawa ko ang pagsunod sa Kanya. Ito, hindi. Ang sabi, bumaba sila sa templo para manalangin. Umakyat sila sa templo para manalangin, bumaba sila na ang isa'y kinalulugdan at ang isa'y kinamumuhian ng Diyos. Amen? Ang Mark chapter 7, mga kapatid, ay napakasimpleng bagay. Usapin lang ito ng paghuhugas ng kamay. Kung tutusin, wala naman theology na dapat dun eh. Ano ba naman ang theology? Ano ba naman ang doctrine dun sa paghuhugas ng kamay? Pero alam niyo po, itong mga legalist na ito, itong mga Pariseo na ito, ginawa itong batas. Na kapag iyong nilabag, ikaw ay kamuhi-muhi na, ikaw ay isang makasalanan na hindi ka nakatanggap-tanggap. Imagine niyo, ako nga nakakalimot maghugas ng kamay eh. Pag medyo gutom na talaga ako, nakakadampot ako ng isang lumpiang sangha, hindi pa ako naghugas ng kamay eh. Sa gutom. Ngayon, pag may nakakita sa akin, ba naman yan? Si pastor naman, hindi mo lang naghugas ng kamay. And you take that against me because I did not wash my hands. Ikaw ang may kasalanan, hindi ako. Pwede mo na naman siguro akong lapitan pagdating ng araw na tayong dalawa na lang, Bishop, nakakita kita, di ka nagugas ng kamay. Okay lang kung nasa plato mo na yun eh. Kinutsara mo, kinuha mo dun sa tray eh. Unhygienic nga naman. Baka kung saan ka nang galing, kumuha ka dun. Oh. Pero, again, napakaliit na bagay ng usaping ito. Pero ang mga Pariseo at mga Eskriba, because of their legalistic attitude, ginawa nila itong big issue. Ano sabi ni Isaiah? Isaiah 1:12-17. When you come to appear before me, who has asked this of you? This trampling of my courts. Stop bringing meaningless offerings. Your incense is detestable to me. New moon, Sabbath, and convocation, I cannot bear your worthless assemblies. Your new moon feast and your appointed festivals I hate with all my being. They have become burden to me. I am weary of bearing them. When you spread out your hands in prayer, I hide my eyes from you. Even when you offer many prayers, I am not listening. Your hands are full of blood. Wash and make yourselves clean. Take your evil deeds out of my sight. Stop doing wrong. Learn to do right. Seek justice.
defend the oppressed, take up the cause of the fatherless, plead the case of the widow. Ano pong sinasabi ng Panginoon dyan? Katakot-takot ang ritual ninyo, katakot-takot ang mga ginagawa ninyong tradisyon, ginagawa ninyong pagtitipon, para sa akin walang silbi lahat yan. Take your evil deeds out of my sight. Stop doing wrong. Verse 17, ang hamon, learn to do right. Seek justice. Defend the oppressed. Ano ibig sabihin nun? Linisin mo muna ang puso mo. It is okay. Clean hands are okay, but God wants clean hearts. A heart that are mobilized to serve the little, the least, and the lost. Mga minamahal na mga kapatid, are you hiding behind a mask? Yung ginagawa mo ba ngayon na inaakala mong kabanalan, pagsunod sa kautusan at pagsunod sa mga tradisyon, bunga na ng pananampalataya mo, bunga na ng kaligtasan, o iyan ay ginagawa mo lang to gain your salvation? Ang sabi ng Diyos, what you are doing is in vain. Christianity is ultimately not a matter of what you do or what you don't do. Christianity is what is done for you. Christianity is not spelled D-O, but rather D-O-N-E. When Jesus died on the cross, He said, it is finished. The price has been paid. The debt has been canceled. You are complete in Christ. You are clean. Si Pilato nagugas ng kamay ng ating Panginoong Jesucristo. Jesus is ready to wash your heart. Let Christ wash your heart. Once your heart is clean, He can use your hands to the ministry. And in the process, we will not like those who allow faith to fade into mere form, losing touch with life and becomes hypocrites. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos dito sa Tinig ng Pag-asa. God bless mga kapatid.